Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong sa Blue Ribbon Committee, ano bang masasabi mo doon na yung parang pinalambot yung Blue Ribbon Committee report instead na nagre-recommend na ng charges kila Villanueva? Yan yung dating framing ng ng report. Ganun naka-frame. Recommending ang recommendation ay i-charge sila Escudero, si Villanueva, saka si Estrada. Pero dito sa bago, nagre-recommend na isa ilalim sa preliminary investigation. Bagamat totoo din naman yung sinasabi ni Ping Lacson, ni Senador Lacson, na kahit naman sabihin mo doon i-recommend ang pag-charge, dadaan pa rin naman talaga sa preliminary investigation. Kasi yung investigation naman kasi ng Senado in aid of legislation yun eh. Pero yung yung preliminary investigation dadaanan talaga. Kaya lang sa isang banda rin, 'di ba sabi noon ni Ping Lacson, yung termino na kasuhan, in effect, wala ka namang bagong sinasabi kasi sa grounds naman talaga may kaso na si Jinggoy, may kaso na si Villanueva. In fact, nag-a-attend na nga sila sa preliminary investigation. Pero anong tingin mo diyan sa nangyayari na yan? Well, sabi mo nga, attorney, kahit naman i-recommend mo na kasuhan, dadaan pa rin naman sa preliminary investigation yun, di ba? Recommendation lang naman yun eh. Di ba? Basta usapin dito ay nagbago ba yung tono? No, hindi ko na dedebatihin, hindi na ako mag-i-impute ng malis dahil ang sabi ng Senado, wala daw kinalaman yon do sa attempted coup. Wala daw kinalaman yon sa impeachment. Wala daw yung kinalaman sa dynamics ng minority at majority. Hindi na ako magko-comment doon, attorney, dahil very obvious naman, di ba? Very obvious. Pero maganda yung comment niya. Oo. Maganda yung comment ni Ombudsman Boying. Ang sabi niya, kahit naman ano pa ang maging recommendation ng Blue Ribbon Committee, ano pa man ang recommendation, mayroon ng record ng proceedings. So ibig sabihin, yung record ng proceedings, yun na yung gagamitin na nakatulong na yun sa kanila sa ginagawa na preliminary investigation ng Ombudsman at saka ng DOJ. So ibig sabihin, ang magde-decide naman kung kakasuhan o hindi, ultimately sila Ombudsman. Kahit naman i-recommend ng Blue Ribbon na kasuhan, kung ang findings ng DOJ o ng Ombudsman hindi pa rin makakasuhan. Pero kahit naman hindi mag-recommend ang Blue Ribbon na kasuhan, pag nakita nilang dapat kasuhan, kakasuhan pa rin nila. Kaya okay lang yon. Sabi ni Ombudsman Boying, okay lang yon. Alam ko naman may politika diyan eh. Di ba? Ganun yung term. Yun. Parang nangyayari kasi, attorney, lahat naguhugas ng kamay. Lahat pinapasa na sa ombudsman. Bahala na yung ombudsman. Pero nung simula, lahat involved eh. Ngayon, hindi na involved lahat. Wala nang ICI, wala na yung Blue Ribbon, no? DOJ, bahala na yung ombudsman lahat. Kaya lahat ng burden nakiboying na. Kaya kung walang makukulong, lahat ng sisi nakiboying na. Usapin lang naman dito. At sige, preliminary investigation, etc. etc. Ang mahalaga, meron bang makakasuhan at makukulong? Ganun kasimple. No? Ganun kasimple. Kahit sabihin nyo na walang kinalaman ito sa impeachment, wala itong kinalaman sa Senate coup, wala itong kinalaman sa ganito-ganito, sa dulo, meron bang makukulong? Meron bang mababawing ninakaw? Meron bang mapaparusahan? Yun yung usapin dito eh. No? Whether ang responsibility na lang, ang responsible na lang dyan ay yung ombudsman o iba pa, no? Ang hinahanap ng tao, meron bang makukulong? Meron bang mababawing ninakaw?
doon hahatulan ang gobyernong ito. Oo. Ano yan? Anyway, hihintayin talagang ano natin, ano? Hihintayin natin yung Resulta ng mga kaso na yan na kulang na sa panahon. kaya ano to. Pero parang ang sama ng loob, masama ang loob ni Bong Revilla dun sa DOJ ano eh. Siya lang nakulong. Actually, makikita mo rin talaga yung sama ng loob niya, no? Kasi unang-una parang ganito kung ako maglalagay ng ano, lahat naman tayo corrupt eh. Tapos ako lang ngayon ang nakulong. Kulang na lang nasabihin niya, bakit sila hindi? Ba't ako lang? Hindi lang niya masabi, bakit sila? Bakit si Jinggoy? Ba't si Jinggoy hindi ko kasama? Bakit parang nababalitaan niya yata parang may mga nangyayaring ano eh, baka hindi pa makulong yung iba. O parang ano siya eh. Ako rin, may mga nababalitaan din ako, pero tsaka na ako babanat. Kaya lang ang sabi niya, nakakatulog pa ba kayo? Nakakatulog pa ba sila? Yung mga nagkaso raw sa kanya. Hindi. In fairness, kahit kay Yusek Bernardo, alam naman natin na grabe yung tiwala ni Bernardo sa kanya kay Bong Revilla. Grabe rin ang tiwala ni Bong Revilla kay Bernardo. 'Di ba? Kung titingnan mo yung narrative na yung sa testimonya ni Bernardo, ninong yata si Bernardo ng anak ni Bong Revilla. Ninong din si Bong Revilla ng anak niya. Ganun sila. Kaya lang naipit na si Bernardo, wala na siyang choice. Kaya, 'di ba? Kaya talagang yung mga supporters ni Revilla sa labas, si Bernardo ang tinitira eh. Yung parang 'di ba sabi doon, panagutin si Bernardo. Bernardo talaga yung nababanggit doon. Kasi si Bernardo naman talaga yung pinakamatibay na testigo laban sa kanya kasi. Wait witness eh. Paano pala nagutin? Oo. Okay. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.